Ito si ano pare, si Kuya Renan. Siya yung nag-trending sa diskarte or diploma. Ngayon, meron siyang bagong video which is very relatable lalo sa mga Pilipino naghihirap pare. Maganda yung sinabi niya dito, panoorin natin. Kita nyo to? Kita nyo yan? Ayan. Ito kasi hindi na to politika pare eh. Tungkol na to sa pagkagutom ng mga Pilipino pare. Hindi na to politika eh. Alam mo yun? Kapag nagugutom na yung mga Pilipino, politika pa rin ba pag nagreklamo sila? May karapatan magreklamo yung mga Pilipinong mahihirap. Hindi porket hindi ka naghihirap eh, hindi na rin naghihirap yung ibang tao. Hindi porket masagana yung buhay mo, masagana na lahat. Ayun, ang hindi ko lang maintindihan is sa dami-dami ng pwedeng pagkumpara. Pagkukumpara mo yung alak. Survival, sa bigas. totoo yan. Ipagkukumpara mo yung isang bagay na tinitake mo lang pag trip mong magmaoy sa basic necessity. Araw-araw nating tinitake yon 3 times a day. Yung alak ba tinitira ng mga bata? Hindi. Pero yung bigas kinakain. Yung kanin kailangan talaga yun. Hindi ko magets bakit mo pagkukumpara yung isang basic necessity sa buhay dun sa isang bagay na ginagawa mo lang pag trip mo. Gaano ba kasakit tanggapin yung katotohanan na may problema na tayo? 55 na yung kilo ng bigas. Kung hindi mo pa rin makita na may problema na yung bansa natin, kailan Imagine niyo pare, sabi natin 55 pesos yung isang kilo. Magkano ang minimum ngayon? 500 plus. Magkano na yung ibang bilihin? Kuryente, renta. Paano pagkakasyain yun? Diba? Sabihin natin 1,000. Sabihin natin parehas kayo may trabaho. Pero pare, kailangan nyo rin makaalis sa kahirapan. Ngayon, kung di kayo magreklamo, tatanggapin nyo lang yung ganyan. Pero yung 15,000 kayo per month, ang renta nyo, sabihin natin 5,000, di meron na lang 25,000 pagkasyain sa pagkain, sa kuryente, sa tubig, sa internet, sa cellphone. Ngayon, ang gusto niya kasing sabihin na ni Renan dito is yung mga tao kasi na pro-government ngayon pare. Sila yung mga nagsasabi na sa mga mahihirap na wag kasi kayo magreklamo, magtrabaho kayo. Yun ang mahirap sa mga masyadong na tao. Alam mo yun, masyadong nagtatalinuhan, masyadong nagmamagaling. Maraming ganun eh. Na kapag nag-grind ka 365 days a year, kasama ka dun sa yayaman, para hindi ganun nagana yung buhay. Hindi porket nagtrabaho ka 365 days, guaranteed na magiging successful ka. Hindi na to. Ito, maganda yung sinabi ni Hotdog. Ang kalabang kasi ng gobyerno dito is mga private sector trader. Comment nyo kung bakit. Totoo yun, pero di ba pwede pa rin naman kontrolin nyo ng gobyerno. May part pa rin sila na kayang na pwede nilang gawin dun eh. Ito sabi ni James, 20 na lang ang bigas. Ito yung pangako ng bago magkaroon ng election. X daw yon. 20 na lang ang bigas, cross. 20 na lang ang sukli sa 100. Check. Malapit na pare, nasa 55 na eh. This is not a matter of politics anymore, guys. Putang ina, tigilan nyo na yung politikang yan. Kasi yung mga politiko, wala namang pakialam niyan kahit tumaas yung presyo ng bigas, kahit mag 100 pa yan. Eh di ba nung naramdaman nila na umaaray na yung masa, anong ginawa nila? May mga nag-conduct na ng surprise visit. Ayun, may nakita ng isang warehouse, ang dami nag-hoard, nagtatago ng supply ng bigas. E paano kung wala tayong magreklamo? Isipin nila okay lang. Wala naman nagreklamo mga Pilipino. Wag na tayong kumilos. Ano ba yung hoard na yun? Nadaanan ko yung nag-hoard na yun eh. Religion ba yun? Connected ba sa, parang connected sa isang malaking religion yun eh. Yung nag-hoard ng bigas. Hindi ko lang maalala yung exact details pero parang ganun. Ang ano lang naman kasi kaya nagmamahal lang isang bagay pare, scarcity. Pag sobrang dami ng bigas, pag sobrang dami ng bigas, dapat mas mura yung bigas. Kasi alam mo yun, sobrang dami ng supply eh. Supply and demand lang lagi pare. Yun nga eh, sino ba nagtatago? Nagkaroon ng issue yan eh, nabalita yan eh. Parang connected siya sa isang malaking religion pare. Di ko lang maalala yung exact na details dyan eh. Oh, tinatago nila pare, sunod dyan bawang na. Mga mayaman na nagpapayamo eh, malamang. Yun nga siguro yan pare. Pero mo sibuyas pare, umabot magkano yun? Sili, magkano rin inabot nun? Napakahirap naman talaga pare. Hirap ng buhay pare sa Pilipinas. Pero yung alam niyo yung bagong issue sa Canada, hindi ko alam kung bakit parang nagkakaproblema yung Canada. Pero panoorin natin sa next video yun. So sa mga hindi pa nakasubscribe, like, comment, subscribe. Comment nyo na rin sa ilalim kung meron kayong gustong sabihin. Salamat sa mga nanonood. Shoutout kay Kuya Renan. Salamat tropa, pahiram ng video. Kung hindi, take down ko to. Maraming salamat. Paalam.